CR na nga minsan. Hello, magandang hapon po. Dito tayo ngayon sa pag-uusapan naman natin ang patungkol dun sa kay Cabral, kamatayan ni Cabral. Ang hiwaga sa kamatayan ni Cabral ay Greco Bautista. Para kay Gary Bautista ng papa mo, shouting out. Mga isang pinaskuhan ako na sige, happy Merry Christmas akong pamasko nimo. Ang ihatag nako nimo ang akong greetings o paghigugma sa akong mga subscribers. Let be assured. Okay, si Greco Bautista. Tapos ito naman po tayo. Ang pag-usapan po natin ay ano ba talaga itong pinaggagawa ni John Vic Remulla? Si John Vic Remulla po ay kapatid ni Boying Remulla. Si Boying Remulla naman ay isa ring mahilig magkwento. Yung isang kwento na hindi nakakatotoo. Yung isang kwento niya ay bendalo daw. Pumayag siya kay Erwin Tulfo na bendalo. I-bend mo na. Ibig sabihin, baliin mo yung batas. Hindi naman ngayon. Kikwento naman nung sinita si Marcoleta sa Senado, ano lang daw yun ang tawag rhetorics, kung ba pampaganda ng salita lang. Well, kung ganun mga pampaganda ng salita, I don't believe so na dapat yan sasabihin. Shout out yan kay Hidi Uyaw. Maya Pagat Panapon kay Galaxy. Watching from Singapore. Si Aura Sausa, good afternoon. So Shirley Dalapo, from Canada. Si Beritna Spears. Good afternoon, Anthony. Watching from Daet, Camarines Norte. Wow, salamat. Petera Ludino. Merry Christmas from Paris. The City of Love. Si Alex Togas, my daughter. Merry Christmas. Okay? So, Merry Christmas sa lahat. Ang aking pamasko sa inyo ay ibibigyan ko kayo ng impormasyon na itong si John Vic Remulla ay tatakbo raw ng presidente sa 2028. Hindi ko alam kung mananalo o hindi, pero ito lang po ay nagpapatunay at magpapaliwanag kung bakit mahilig siya magkwento ng mga marites. Malipayang nga Pasko para kay Sir Lito Pornias. Halin sa Samar. Paano kaya ma-resolve ang Kongreso ang salot at anay ng bayan? Yan ang tanong ng bayan. Merry Christmas. So ngayon, si John Vic Remulla po ay nagbabanggit na si Cabral ay kumita ng 20 billion. Paano mangyari? Kumita ng 20 billion. Tatlong presidente nagserbisyo si Cabral. Inappoint siya ni DPWH Secretary noon na si Babe Singson sa panahon ni Noynoy Aquino. So sabihin natin na hindi siya kumita kasi stricto si Noynoy Aquino. Ang trabaho niya bilang USIC ng Planning and Services ay gagawa ng mga proyekto na pwedeng pupunduhan para magiging proyekto ng DPWH or Department of Public Works and Highways. Bilang hepe siya ng planning, may mga tao siya na mga engineers. Yung mga engineers na mga tao niya, yun ang actual nagko-compute, nagdo-drawing, nagdidisenyo sa bawat proyekto na gusto gagawin ng departamento. Sabihin na natin, sa panahon ni Noynoy, ay may mga proyekto, mga flood control din. So, ibig sabihin, yung mga inhinyero niya sa kanyang departamento, ang gumagawa pati estimates. Ginagawa. Alam mo ba, bilang civil engineer po ako, paano kami mag-estimate? Una, estimatein ko kung ilang kabilya sa bawat size ng kabilya
ang kailanganin. Kukumpitin ko yan. Base sa design. Kukumpitin ko kung ilang bag ng simento ang kailanganin. Kukumpitin ko kung ilang cubic meters ng buhangin ang kailangan at ng bato na kailangan. Lahat yan, kukumpitin ilang hollow block ba ang kailangan. Na alam naman namin na yung isang metro kwadrado ay bumubuo ng ilang hollow block ba yan? Tingnan natin kung ilang hollow block. Ganito na pagsimple. 1 square meters of wall is how many concrete hollow block? Having an area of 8 inches by 16 inches. Yan. Tanungin na lang natin ang tinatawag na AI. Mas mabilis pa sa computer ng AI sa magkwenta eh. So nakalagay po dito sa computation na ang isang metro kwadrado ay kailanganin mo ng 12 at sabihin natin 13 na hollow block. So kung 13 hollow block, ganun kami magkwenta. Ilang square meters ba ang dingding? Sabihin natin 5 meters by 3 meters. So 515. So 15 times 12 o times 13. So ganun po ang mangyayari. So 15 times 13, kukwentahin natin. So, ibig sabihin sa 5 meters by 3 meters na dingding, ang kailangan ko na hollow block ay 195 hollow blocks. Ganun kami mag-estimate. So, sa isang hollow block, ilang simento na mortar ang kailanganin ko? Hindi natin nilalagyan ng malalaking bato. Siguro mga bato dyan, kailangan 1 inch lang. 1 inch ang diameter, malaki na yan. At haluan mo ng buhangin. At yan ang simento. Ganun pa kami mag-compute ng detalyado. Yan ang lahat ng mga computation yan. Nakabase yan sa disenyo kung ano ang strength, tinatawag na strength of in terms of pound per square inch, PSI, o di kaya newtons, tinatawag namin newtons sa kailanganin ng wall na gagawin namin. At yung gagawin mo yan na flood control projects, so kung may ilog, ganitong ilog ito, tapos ay may pampang sa kabila, may pampang din sa kabila. So ang tendency namin sa pagdisenyo para simple ay sundin lang namin ang hugis ng pampang. Kasi yan ang natural slope, o tawag namin slope, para hindi masira. So kung magdidisenyo lahat at i-compute namin sa ilalim ng mga departamento ni Cabral. So gagawa kami ngayon. At ang lahat ng yan, titipunin namin, may listahan naman kami kung ano mga ilog sa buong Pilipinas ang gagawin namin. Tapos, para madali, kukontakin ngayon ni Cabral ang mga bawat regional office ng DPWH. May sariling designers naman sila doon. Bibigyan niyo ng tasking na gumawa kayo ng design sa mga ilog ninyo riyan at ipadala niyo sa amin ang disenyo. At kami sa Planning and Services Division ay kukumplitahin namin ang lista ng mga proyekto at ibibigay namin ngayon sa sekretary. Yan ang trabaho ni Cabral. Ibig sabihin po, si Cabral ay tagagawa lamang ng disenyo, tagalista ng disenyo, at taga-total kung magkano gastos. At ibigay ito sa sekretary ng DPWH. At ang sekretary ng DPWH, yun ang mag-aproba kung ano ang gusto ng DPWH na gagawin ng mga construction sa susunod na taon. Pagkatapos niyan, ang proseso kasunod, ibibigay naman ngayon yun sa Department of Budget and Management na alter ego ng presidente. At isasama yan sa mga proyekto ng ibang departamento rin
para matapos at kung mabuo na ang lahat, tinatawag nila na expenditure program. Lahat ng expenses na gagawin doon sa loob ng taon. At dahil pang national, tinatawag na National Expenditure Program, kaya tinatawag na NEP. So ipapasa ngayon niya kay Bongbong Marcos. Aprobahan mo na ni Bongbong Marcos. Therefore, lahat ng mga gawain ni Cabral ay hindi tayo sigurado kung aprobahan ng sekretary ng DPWH. At kung aprobado na ng DPWH secretary, may kukunin siya, may dadagdag siya, o buo. Aprobahan niya na. Ibibigay pa siya sa opisina ng DBM. At ang DBM magsasala kung ano ang tatanggalin o meron o may dadagdag pa. Kung may dadagdag, tatawagan nila DPWH. O, dadagdagan mo ba ito? Kaya kulang ito, gusto ni Presidente yung ibang ilog pa malagyan ng proyekto. So, ganun ang gagawin. So, ngayon, pag maipasa na, ma-finalize na ng Department of Budget and Management at pirmado ng Presidente, kung sino man ang Presidente, saka pa lang ilalagay sa tinatawag ko kanina na National Expenditure Program. At iyan po ay nakalibro. Ibibigay ngayon yan sa House of Representatives ng mga congressmen. Ngayon, titingnan na ngayon ng congressmen yan. Aprobahan ba nila o hindi? Yan ang papel nila. Aprobahan ba nila o hindi? Yung ginawa ng DPWH o kung ginawa ni Cabral. Ang ibig sabihin po, kiniklear ko lang dito na hindi pwede mangyari na lahat ng gusto ni Cabral ay aprobado. At kung aprobado, hindi mo pwede ngayon sabihin na si Cabral ang may utak ng lahat ng flood control projects. So mali na naman ito si pagmamarites ni John Vic. Sinabi niya kasi lahat daw ginagawa si Cabral daw kung nag-aaproba ng lahat ng flood control projects. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng tao ito si John Vic. Mahilig magkwento na walang alam at mahilig maglagay ng conclusion. Pagmamarites ang tawag diyan. Kasi nakikita ko ng gusto niya mangyari. Palabasin niya na wala si Bongbong kasalanan. Paano ang pipirmahan ni Bongbong kung walang ibang gagawa at kung walang ibang chichikin niya yan. Lahat ng pinirma ni Bongbong, chinicheck niya yan. May sarili din siya mga engineer dyan. May kani-kanyang checking yan eh. Kung inaprobahan ni Bongbong, di pasa, ang mga congressmen, kumukuha rin sila ng sariling engineer. Kaya nga may sarili silang insertion eh, pasok eh. Ginawa ng kanilang sariling engineer disenyo. Kaya pagkatapos ng mga congressmen, aprobado nila yung sa third and final reading, ipasa na naman nila sa Senado. Yung senador naman, ganon din tuso din mga yan. Lahat sila tuso. Ngayon, may mga proyekto doon na tatanggalin. Sabi-sabihin, hindi mo na ngayon makikilala kung may proyekto pa na ginawa doon si Cabral o wala. Kasi nga, marami na naman. May magtatanggal, magdadagdag. So pagkatapos yan, maaprobahan na ng Senado, sigurado ako iba yung resulta ng aprobado ng Senado kaysa aprobado ng House. Magbabaga ngayon, magagalit yung congressman. Bakit yung proyekto ko nilagay dyan na wala? O gano'n din Senado. Hindi, dapat tanggalin yan. Kasi ayaw din ng mga senador, yung proyekto na nilagay nila ay mawala rin. So ngayon, nagbuo ngayon ang tinatawag na Bicameral Conference Committee. Yung bi, ibig sabihin bicameral, dalawang mukha. So dalawang katawan ng Kongreso, yung House at saka Senate. Bicameral Conference Committee, magkikita. Doon na ngayon, kita niyo, nasaksiyan niyo for the first time na nag-live stream ang Bicameral Conference Committee, naglalaban-laban, nagdidebate sila. Di ba ang una nakita natin doon, tinapyasan ng Senado ng kabuuan ng 54 billion ang kontrata ng mga proyekto. Hindi kontrata kundi mga proyekto na ginawa ng House of Representatives. Tapos nagdebate sila. Sabi ng mga House of Representatives, hindi naman pwede na across the board. Lahat bawas ng 54 billion. Sabi naman ng mga kanila,
Di ba sinabi mismo ni Secretary na ganito mga presyo, binase lamang ng Senado sa presyo ng mga simento, lahat ng materyales, ang pagbawas nila. Sagot naman ng mga congressmen, hindi namulat sa oras. Nagsample to si Kwan, matandaan ko sample ni Congressman Jose Alvarez. Hindi po pwede yan, sir. Bakit? Kasi doon sa amin, sa El Nido banda, North Palawan, walang ilog doon, kaya mahal ang buhangin. Dito naman sa South Palawan, dito sa may Batarasa, sa Nara, doon sa Aburlan, diyan ang Iwahig, ay marami daw ilog diyan, kaya mura yung ang buhangin. Ang nangyari, nagka-compromise at binawasan ng tapyas na naging ano na lang, na pinayagan na ngayon, binawasan ng tapyas, naging 19 billion ang binawas. Sa 19 billion, kinuha pa ata doon, nilagay pa sa PhilHealth ang iba. So anyway, pinakita ko lang sa inyo ang katotohanan na hindi lahat ng gusto ni Cabral ilagay ay maaprubahan. Tatlo ang dadaanan. Unang dadaanan niya, kay DBM, Department of Budget and Management, una, sasalain. Sigurado may matatanggal. Diyan pa lang, hindi mo na masasabi kung lahat ng ginawa ni Cabral ay aprubahan. Susunod, ipapasa sa House of Representatives. Dami na matatanggal dyan. Pangalawang tanggalan yan. Pangatlo sa House, sa Senate, may pangatlong tanggalan. Pang-apat, sa Bicameral Conference Committee, may tanggalan pa. Ang panglima, final, ay approval ni Bongbong Marcos. Ngayon, kung si Bongbong Marcos nag-aproba ng lahat, bakit niya isisisi sa ibang tao ang pagnakaw ng mga projects, ng mga pera sa projects? So, wala pong katotohanan mga pinagbabanggit ni John Vic Remulla na ang utak ng lahat ng arkitekto, ng lahat ng nakawan sa flood control ay si Cabral. Akala ko ba dati yung turo nyo, dati tinatanong, maalala ko tinatanong ng mga reporter si Bongbong Marcos, sila ni Remulla, si Saldico hindi naman nahuli. Dahil doon kakampi niyo pa Saldico, dinidepensa nyo, wala pa kasing kaso walang kaso. Ngayon, nung nagsalita ni si Saldico, tinira nyo na, 1 linggo na may warrant of arrest kagad. Anong klase yan? So ngayon, it appears very clear na ang lahat ng mga nakawan na nangyayari, may ninakaw din sa totoo lang si Saldico, may ninakaw sila kay Cheese, may ninakaw sila kay Jinggoy, sila kay Joel Villanueva, at meron din kay Villar, si Mark Villar, meron din napunta kay Nancy Binay, meron din napunta kay Grace Po, meron din mas lalong marami dito sa mga congressmen yung nakawan. Ibig sabihin, hiwalay pa yon nang lumabas na si Saldico, hiwalay yung nakawan ni BBM, hiwalay yung sa iba, hiwalay yung kay Romualdez, tsaka kay BBM, lumabas ng mali-maliit ang delivery na pinadala ni Saldico, ay bahala na maghati si BBM at saka si Romualdez. Ngayon, nung lumabas ni Saldico, may warrant of arrest ni Saldico. Ngayon, dahil hindi umuwi si Saldico, at para ba iba pa silang, naghanap sila ng lusot na sabihin nila na walang kinalaman si BBM. Ito na mga naisip nila si Cabral, nung namatay si Cabral. Ang una kong tanong, okay, na-establish na pumunta si Cabral, papunta sa Baguio. At ang pagdating niya sa Baguio, dumaan pa daw sila doon sa lugar kung saan siya tumalon. Pag talon niya doon, sinasabi na siya tumalon at marami pong lumabas na mga dashcam na nagpapakita siya ba yun o hindi. O hindi siya. So anyway, ang isang ang nangyari diyan, mamaya ko na i-detalye yan. So, nang namatay na si Cabral, nagkwento naman ngayon si John Vic Remulla na 20 billion daw ang nakinita ni Cabral. Base sa kanyang computation, 400 billion daw ang kanyang nagawa na mga
na ipasok ng mga flood control projects. So, ang 5% na sa kanya, so 5 times for 20 billion. So ngayon, ang tanong, balikan ko lang kaya, sino ba si Cabral? Sabi ko, sa panahon ni Noynoy, inappoint siya ni Secretary Gabriel Babe Singson. Panahon ni Duterte, andun pa rin siya pa rin ang planning. So, ibig sabihin ko, anong ginawa niya sa panahon ni Noynoy, yung pagdetermina ko ano mga projects ng DPWH, ganun din ang trabaho niya sa panahon ni Duterte. At nang pumalit si Marcos kay Duterte, ay andun pa rin si Cabral. Siya pa rin ang planning. This time, may naimbento na sila na bago. Sa panahon ni Bongbong Marcos, meron ang tinatawag na allocable. Ano yung allocable? Ginagawa pala ng DPWH kayo sa panahon ni Cabral, may hiwa-hiwalay na mga programa, mga construction kada distrito para sa mga congressmen. May hiwalay pa siya na tinatawag na allocable na mga proyekto. Ano yun? Pinagsama-sama ng buong buo. Basta iskada, ang ginagawa niya sa isang departamento, meron silang project. Halimbawa, ito, worth 20 billion. Kami lang ito sa secretary, sasabihin namin kung saan. Pero hinati-hati pa nila yan kada region. At may allocable kada region. Pero ang naghati-hati niyan ay si Cabral ang may diskarte. Kaya nang natutalin mong lahat ng mga allocables, yan pong allocables pala, ang mukha niya ganito. May kabuuang project ng 20 billion. Pero walang nakalagay mo na na lugar kung para saan yan at walang nakalagay kung multi-purpose building o yan ba ay farm to market roads o yan ba ay kalsada o yan ba ay flood control projects. Kabuuan lang. Walang detalye kung para saan. Tapos, saka pa na magkadetalye kung ibabahagi-bahagi na. Sa utos naman ni Bunuan at saka ang gagawa niyan ay si Cabral. Ibig sabihin, ang hawak ni Cabral na mga proyekto na pwede mo sabihin may kikitain siya ay doon sa allocable. Naisilang ang allocable na yan sa panahon ni BBM. At mula doon sa allocable, narinig naman natin ang kwento ni Henry Alcantara ng First Engineering District Office ng Bulacan at saka ni Bryce Hernandez na yung ibinigay na proyekto kay Jinggoy ay nanggaling sa allocable na 300 million. At ang hinihingi ni Joel Villanueva na 1.5 billion ay 600 million lang na ibigay. Nanggaling din yun sa allocable. Unang tanong, bakit akala ko ba natapos na sana yung budget 2025 na pirmado ng lahat? Dapat wala doon si Jinggoy, di ba? Wala doon si Joel. Pero bakit dapat nakapanghingi pa rin sila doon? Ibig sabihin, nagpapatunay lamang yan na yung may allocable na sila ginagawa. At tinatawag din minsan, kung narinig yung hearing, tinatawag din ng commission na leadership fund ni Manny Bunuan. Bakit ginawa nila sa panahon ni Bongbong? At sa panahon ni Duterte at saka ni Noynoy, hindi nangyayari yan. Ibig na sabihin po, may utak dyan yung genius ni BBM. Naghanda sila para pagbuhugutan nila ng proyekto nila. Ngayon, marami sa allocable ang nakalagay sa tinatawag na unprogrammed appropriation. Ibig sabihin, unprogrammed appropriation, mga project yan siya mo na walang pundo. Ngayon, ang diskarte naman ni BBM dyan, naghanap ng pundo para ipatupad ito mga unprogrammed appropriations na mga flood control projects. At doon ang galing ang 300 million para kay Jinggoy. At doon din ang galing ang 600 million para kay Joel. At doon din ang galing ang sinasabi ni Yusek Bernardo na binigay niya na pundo para kay Revilla. Yan ang ginawa nila. Kaya ang problema ko, bakit nagkakaroon ng pundo ang mga proyekto na walang pundo? Yan ang tanong. Dito po natin makikita yung pagpasok at makikita nyo ang rason kung bakit kinuha ang 89.9 billion na pundo ng PhilHealth para i-finance doon sa mga unprogrammed appropriations.
na mga flood control projects. Kinuha din ang 117 billion sa PDIC ang hanggang ngayon hindi pa naibalik. So ang sa PDIC ay 117 billion. Ano yung PDIC? Ang PDIC po ay Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito po yung kumpanya na nagsasauli ng pera ng mga depositor sa bangko, sakasakali matumba ang bangko at magsara. Pribadong bangko ang pinag-usapan natin. So, ang insurance ng PDIC hanggang 1 million. Halimbawa, nakadeposito si Charles Whiskey ng 1 million sa bangko, rural bank, kung ano man rural bank yan, natumba. Hindi siya mag-iiyak kasi ibalik ng PDIC ang 1 million niya. Ganun po ang trabaho ng PDIC. So ngayon, kinunan nyo ng 117 billion na pundo ang PDIC. Saan ngayon kukuha ang PDIC ng pundo ibalik sa mga depositor ang kanilang mga depositor na mawawala sakasakaling matumba ang lahat ng pribadong bangko? Naku, di wala makukunan. Kinuha nyo 117 billion. Alam niyo ba kung ano yung pundo na yan? Yung pundo na yun na hawak ng PDIC, ayan po ay ibinibigay ng mga pribadong bangko gaya ng BDO, BPI, yung Metrobank, yung Union Bank, RCBC, lahat ng mga lalaking bangko, East West Bank, lahat po yan ay nagbibigay ng premium na tinatawag. Magbibigay sila ng amount sa PDIC. At ang PDIC naman ipunin. Ang purpose niyan para mapataas ang kumpiyansa ng mga tao na magdeposito sa mga bangko natin. Kasi hindi naman na matatakot na baka magsara bangko, baka hindi ko na makuha pera ko. Ngayon, ang PDIC nandyan siya para bigyan ng kumpiyansa, maniniwala ang mga depositor, hoy, magdeposito kayo para ang pera, ang inyong pera, kung matumba ba ng bangko, ito po isa sa uri ng PDIC. So, ngayon, pag ganun mangyari, kung kinuha ang 117 billion pang finance, ginamit, ipunduhan yung mga unprogrammed appropriation ng mga flood control projects. Sakasakali, natumba ang lahat ng bangko, may makukuha ba? May babayad ba ang PDIC sa lahat ng depositor? Naku, wala naman ang pangyari. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nakuha ang pundo ng PhilHealth at saka PDIC. So ladies and gentlemen, nilabag na nga dito yung konstitusyon na nagsasabi hindi ka pwede gagastos ng kahit piso kung walang batas nagsasabi. Tanong, may batas ba nagsasabi na ang pundo ng PDIC at ang pundo ng PhilHealth gagamitin sa flood control? Wala. Kaya nagawa na nila, dapat ikulong sila lahat. So ito ngayon, yung pagdesisyon na kukunin ang pundo ng PhilHealth at saka PDIC ay hindi desisyon ni Cabral. So bakit ito to isisisi na kay Cabral? So nakita na natin ngayon yung motibo ni John Vic Remulla na sinisisi lahat kay Cabral, na si Cabral daw, lahat ng gusto ni Cabral mangyari sa mga proyekto ay mangyayari, ay sapagkat disenyo niya yan para tanggalin sa mga sisi ng tao si BBM. So yan po ang pinakamalaking kasinungalingan na ginagawa ni pagmamarites ni John Vic Remulla. Tapos another na pagsisinungaling niya, sinasabi niya na ang may-ari para i-project niya na yumaman ang husto si Cabral ay siya rin daw may-ari ng hotel. Pero lumabas ang abogado ng hotel ay nagsasabi na hindi, walang kinalaman si Cabral dito. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ni John Vic, may tanong lang ako, meron bang mayaman na nagpapakamatay? Kahit anong sama ng mayaman na yan, mas lalo kang hindi pang papakamatay yan. Kung bilyonaryo na totoo si Cabral na kumita na ng 20 billion sa mga flood control projects at iba pang mga proyekto ng DPWH, ay dapat hindi na napakamatay yun. Di ba?
Daddy Bert, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. So, ganun lang yan ang nag-change na po, Charles Whiskey, ang insurance ng PDIC hanggang 1 million na. So, yan po ang nakakalito. Papakita ko ngayon itong balita na hindi totoo pala, nagbibanggit lang ng Marites ito si John Beck na sabi daw beneficial owner ng Ion Hotel o na dating in Holiday Inn ay si Cabral daw. Wala kang papel. Pero ang sabi niya beneficial, ang palusot niya beneficial. Pag sinabi kasi beneficial owner ay ang totoong may-ari pero wala sa papel. O, tingnan natin yan. I-present ko sa inyo ngayon ang salita ng ang balita ng Billionaire News Channel patungkol sa hotel na pinagsasabi ni John Beck na pag-ari ni Cabral. Saan ba yan? Sabi yung hotel na yan. Pakita ko lang ang hotel. Ito katabi. Investigation of the hotel ownership ang title. Ito. Pakinggan nyo maigi. Walang ebidensya na si Cabral ang may-ari ng hotel. Pakinggan natin ang kwento ni Kwan. Live from the Senate. Hannah, we had reports that Congressman Eric Yap is being tagged as the owner of Ion Hotel. Now, what is the latest information on this? Gusto nila iniling si Congressman Eric Yap ng Benguet ay BFF ni Cabral at si Cabral at saka si Congressman Eric Yap ay magkakotsaba at sila ang may-ari ng Ion Hotel. Wala namang ebidensya. My Billionaire News Channel's deeper look at the Ion Hotel where former DPWH Undersecretary Catalina Cabral stayed before her sudden death in Benguet showed specific names. The hotel is operated by Potiel Resort Management Incorporated in 2022 with a paid-up capital of about 500,000 according to documents obtained by BNC. Grabe nakabili ng hotel ng milyon-milyon. Pero ang kapital ng korporasyon ay 500,000 pesos lang. Grabe. These documents show a certain Ralph Robintan owns 99% of Potiel Resort Management with Rochelle. Lumabas ng may-ari ng hotel ay ang Potiel Resort Management na ang 99% na pag-ari ng Potiel Resort Management ay si Ralph Robintan. At saka Rochelle Joy P. Biernes 1% lang. Sino si Ralph Robintan? Si Ralph Robintan ay BFF ni Eric Yap. At si Ralph Robintan pa ang sampa ng kasong disqualification sa kalaban ni Eric Yap sa pagka-congressman. Kaya ganun ang kanilang kaklose nila sa isa't isa. At nililink si Cabral na bilang ka-BFF ni Eric Yap. Joy P. Viernes listed as the only other shareholder. Another document shows Tan himself signing in an SEC General Information Sheet as Corporate Secretary of Potiel. Tan is a Baguio-based businessman and the owner of Big Boss Cars, a vehicle sales and auto services company according to a source of Billionario.com. It has identified Tan as a political ally of Congressman Eric Yap, including his role in filing a disqualification case against Yap's election rival Erickson Felipe, days before the May elections that Yap won. Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla has earlier publicly stated that Cabral may have been formerly the beneficial owner of Ion Hotel. May hab lang sabi mo bakit naman bagit-bagit wala ka pa pala ebidensya. He also said the property was placed under the name of Cabral's partner and later transferred to a business associate of Eric Yap. Attorney Enrique V. de la Cruz Jr., legal counsel for Ion Hotel. Abogado ng Ion Hotel, tinatanggi.
has denied these claims and said Cabral and Yap were never owners, shareholders, directors, or beneficial owners of the hotel. De la Cruz said reports showing ownership of Cabral and Yap are false and misleading. Fake news ka. Fake news ka. Mr. John Billionaire Vic. News Channel then sought clarification from Secretary Remulla regarding his statement on Ion Hotel, and in a message, Remulla told BNC they have sufficient documents to prove that Cabral was the beneficial owner of Ion Hotel. He Panindigan said pa the rin, property was placed under the name of Cabral's partner and later transferred to a business associate of Yap. Yap is also alleged to be the beneficial owner of the hotel. The National Bureau of Investigation, through spokesman Palmer Malyari, is backing Remulla's statement, but they are set to review the documents, according to NBI spokesman Palmer Malyari in an interview with Spokesman si Palmer Malyari, kapatid ni Rira Malyari. Rira! Agenda Weekend on Billionaire News Channel. So, ibig sabihin, isa lang po ang ibig sabihin dito na sinungaling si John Vic. Wala siyang ebidensya na may-ari si Cabral ng Ion Hotel. So ngayon, kung may-ari, ang Ion Hotel sa tansya ko, mga kalahating bilyon yan ang halaga niya ng building na yan. So saan kukuha si Cabral? Gusto niya palabasin, yumaman talaga ng gusto si Cabral. At gusto niya palabasin si Cabral, ang lahat na paano naman si Saldico? Na maraming ninakaw. Paano naman si Romualdez? Paano naman ibang magnanakaw? Paano sila makanakaw kung si Cabral ang lahat ng budget? Grabe. O, yan lang ang puntos ko rito. Lahat ng kasinungalingan ay gagawin ni John Vic alang-alang sa kanyang ambisyon maging presidente at matanggalan niya ng suspetsa laban kay BBM. O, yan, magtatawag lang tayo, magbabati tayo. Edhay Lamago, o parang, no? Virginia Piquero, may ambisyon magpresidente. Tapos sino ba? Crazy Brock, Galaxy, God Save the Philippines. Marilyn Martinez, Nortes, simula ng nagmagnakaw sila. Mali po yan. Panahon pa ni Noynoy. Kaya mga kwento ninyo, ikaw, Marilyn Ortiz, kakampi ka na naman troll ka ni BBM. Ang style niyo, ang linyada ngayon ninyo, mga pakakamping sa BBM, lahat ng pagnanakaw sa panahon ni Marcos ay nagsimula kay Duterte. Mga buwakang kay panahon pa ni Noynoy, marami nang nakawan. Golden wala. Merry Christmas na lang sa inyo. Charlie Whiskey. Superman 2016 nga, di ba? Puro kang ngawa. Nandun 2016, panahon pa ni Noynoy, puro kang ngawa. Superman, wala kang ebidensya na kay Duterte nagsimula. Panahon ni Duterte, wala pong flood control project na ghost. Wala pa tayo nakitang flood control project na nasira. Dodong Miransod, Dr. Toto, sana 2023 takbo ka ng senador. Salamat po at pag-isipan natin ng malalim yan. Rico Dalangan Ricoleta, Merry Christmas, Dr. Toto, kasing kaya natin watching here in Plaridel, Misamis Occidental. Maayong kasadyaning taknaa, ha? Kasadyaning taknaa, dapit sa himaya, bulahan o bulahan, ang tagbalay nga giawitan. Aton nga halang dun. Sweet Tini mo. Ay, kumusta? Mary Ann, kumusta? Merry Christmas. Tawagan kita mamaya. Danilo Duyag, iwan ko sa iyo. Aprobado lahat kasi nagkakutsaba sila ni Bungbong. Lisda Lactao, Merry Christmas po. Siyan sa Prada, tatay si Makmak, si Sarah. Ano naman yung pinagbabanggit mo nito? Hindi ko maintindihan. Kisulat mo ng maayos. Duatana. Sano? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Tarusa. Ano ba yung Tarusa? Magkakatambay. Good PM, Sir Toto. Merry Christmas po. Oy, kung magsulat ka kayo, ayusin nyo naman. May apo doon, si baby na sa laki na. Hindi ko pa maintindihan kung ano yung ibig mo sabihin. So, Has Garcia, Merry Christmas. Merry Christmas, Gia Salatar. Si Has Garcia. Duterte Forever. Mas Garcia. Has Garcia din. Si Greco Batista. Good afternoon, Boss Toto. Christmas daw.
ana kang papa na si Gary Bautista. Maayong aga kang Merry Christmas kay Gary Bautista. Tapos sino pang iba? Si Rodi Rabi, Pastor. Si Yasmin Attorney, nakita nyo na po yung inilabas ng Cabral Files ni Kong Libiste. Hindi pa po. Wala pang binalabas pa na kaya hindi pa tayo makapagsalita kung ano ba talaga laman nun. Tatlo po name ni Tambaluslo sa district niya. Ang laki ng budget. Grabe. Rodi Rabi, okay, Black Hat. Celebrate tonight with 500 pesos budget. Okay, mine. Britney Spears, attorney si Ami Kalnia po ako na laging nakinig sa iyo. Oy, Ami, kumusta ka naman, Ami? Kamag-anak mo si attorney Kalnia, kaibigan ko, no? So, Tanta Casino, happy watching. Sir Lito Pornias, malipayo nga Pasko, Doc from Samar. Maayong maupay maupay nga kulop sa mga Samarinyo, sa mga waray-waray. Paano kaya ma-solve ang Kongreso ang lahat? Okay, Bernard Magtibay. Tapos Ara Sausa, good afternoon po. Galaxy, mayap agat panapon. Si Hedi Oyaw. Tapos shout out. Tapos Shirley Dalapo, watching from Canada. Britney Spears, good afternoon. At Todo Housing, watching from Daet. Okay, nabasa ko na yan kanina. So, Alex Togas, sino pa? Si Shirley Dalapo, okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas sa lahat. Si Virgie Piquero, Merry Christmas. Tapos si In Honongo, Goldilocks, Merry Christmas. Rodstair, Merry Christmas. Edwin na Bon, wala na ang mga Disney, sila ang tunay na ay, ikaw naman, lagi mong sinasabi, mga didis po, magbutante yan, hindi magnanakaw yan. Tarantado ka talaga. Okay. Okay, tama. Okay na mag-ambisyon, huwag ka naman magsinungaling. Mianal Saki, dapat palitan na mga tao ng government. Helen Baguio, mga tamad, mag-imbestiga. Ngak-ngak sila ng ngak sa news, puro mali-mali. So, Margaret Aquino, Merry Christmas po, sir. Tapos si Rene Garban, walang kwenta talaga yung Janbic na yan. So Mernal Saki, school at hospital dapat nyo paggawa. Danilo Thailand, engineer, doctor, naimbag nga malim kada kayo amin. So Margaret Aquino, Akira Juarez, tapos Merry Christmas. Si Danilo Thailand, si Rene Garban, si Gets Reyes, Merry Christmas. Nile River, BBM Loyes, mahiya naman kayo. Diony Laguador, wala nang maniwala pag kinarga nila ang lahat ng sisi sa mga Duterte. Jurim, Merry Christmas everyone. Benmar Huerto, Chika Persina nagsabi na ang grupo ni Duterte, wag po kayo maniwala dyan, grupo ni Duterte lang magnanakaw. Hindi, wala sinabi ganun, maraming magnanakaw sa kwa ni BBM. Huwag kayo mali-mali naman pagkakuha mo ng context. Benmar, Ben Reclamador, Miss Daisy, Duterte, always good governance. JJJA, Katoto, maupay nga Pasko sa mga waray-waray. Nasa official Facebook na ni Kong Libisti ang listahan. Okay, sige buksan ko mamaya. Efren Infante, okay. Sino pa? Miss Daisy, Merry Christmas to all. Titingnan ko yung page ni Kong Libiste.